Hello everyone! Welcome back sa ating channel, Mers Baluch in South Korea. So, today is Thursday and it's April 23rd. So, ngayon ay birthday ng aking friend sa college, si Irene. So, happy birthday, and alam ko naman di ka nanonood ng aking vlog, pero malay ko baka dumaan to sa iyong cellphone. So, happy birthday sa iyo. All the best. At saka, sa vlog natin yung lately na vlog natin nung nakaraan, merong doon, may nagtanong sa akin, dahil di ba na-explain ko doon na mataas na yung level ni MJ sa akin sa Korean language. Sabi niya, bakit daw di ko tinuruan si MJ ng English para magkaintindihan kami? Ganito yun. Sa bahay naman kasi, ang ibig kong sabihin ay pag sa bahay, okay naman ang communication namin. Pero pagdating sa mga usaping sa school, so kailangan po talaga dapat na tayo professional in Korean language. Pero hindi po yun mangyayari kasi sa ngayon ayoko na mag-aral ng Korean dahil nahihirapan ako. Tsaka nawala na yung interest ko na mag-aral ng Korean. So hindi yun sa namin dalawa ni MJ, kundi kung meron akong kailangan na intindihin ng mga note na galing sa school. So yun ang problema ko. Pero pagka si MJ marunong siyang mag-English kasi ganito yun. Nung nagturo ako noon, nung buntis pa ako kay MJ, dahil di ba matanda na ako nung nagbuntis ako. So in-apply ko na lahat ng mga natutunan ko. So kumpleto po ako ng mga noon, yung mga classical na music, mayroon pang anti-stress, may pang relax, lahat. So mga 32 CD tape noon kasi may nagbigay sa akin. So yun, ginamit ko pag uwi ko sa bahay, pinapatugtog ko yun, ganyan. Tapos during vacant time ko, may 1 hour ako na vacant time noon sa aking work. Binabasahan ko na ng storybook yan si MJ nung nasa tiyan pa siya. Tapos meron man akong noon, yung parang mic ba, so idikit ko dito sa mic tiyan ko. Ganun ginagawa ko. Kasi nga, malay natin kung mag-effect siya kasi yun ang sa psychology eh. So, yun. Tapos nung ipinanganak na si MJ, magaling siya mag-English nung maliit pa siya, nung baby siya, kasi English speaking nga kami. Tapos, doon na lang nagbago nung nag-kinder na siya kasi kami ng teacher na talagang mag-Korean use kami kasi para daw na medyo late daw si MJ ng speaking sa Korean. So, alam ko na yun kasi wala namang magtuturo talagang Korean sa amin. So, yun talaga, mali talaga siya noon. Pero hindi naman siya akala ko nga may problema siya sa speech. So, inano ko siya ng yung therapy ba, speech therapy. Tapos sabi naman ng teacher, hindi na siya dapat i-speech therapy kasi fast learner naman daw. So, sabi ko kasi late daw sa ganito ganyan sa kinder. Tapos, sabi naman ng teacher, hayaan mo kasi lahat ng mga words, mga letters, mga words, nasa mind na ni MJ yan naka-register. Pagdating ng time na yung talagang sasalita na siya, kusa na lang daw lalabas lahat. So, kaya hindi ko siya itinuloy noon sa sa language therapy. Kasi nga, akala ko nga kasi talaga merong speech problem. Wala naman pala. Dahil lang yun sa sa Korean language. So, doon po kami nagpursige na mag-Korean. Ang gamit namin sa bahay ay talagang Korean. So, kahit ang mga Korean namin barok-barok, nagtatry pa din kaming magko-Korean sa loob ng bahay. So, hanggang ngayon, yun ang nakaugalian namin. Kasi dahil yan doon. Pero si MJ, nung elementary na siya, from kinder to elementary, ako naman nagtuturo sa kanya ng English. So, hindi ko siya tinuruan noon dahil ako'y nagtuturo, tapos di ba mahal ang bayad sa English. Ang purpose ko kasi noon, kailangan ko siyang turuan kasi na parang na-guilty ako dahil tinuturuan ko yung ibang mga bata, tapos yung anak ko hindi ko maturuan. So, yun ang ko. Kumbaga, yun ang motivation ko na dapat turuan ko si MJ. At saka, nung pagdating nga ng 5th grade, sinend ko na talaga siya sa academy kasi yung academy, iba kasi ang English dito, may halong kasi yung explanation nila Korean. So dapat si MJ, malalaman niya yung explanation sa Korean tapos English para madali na siyang mag-translate ba. So kasi ako ang hirap ko kung mag-English ako, so mag-aano pa tayo ng mga translation, gagamit pa ako ng translation na sa Korean. So si MJ kasi dahil dito siya ipinanganak, so parang natural ang Korean na lumalabas sa niya, sa bibig niya. So kaya ako sinend siya from 5th grade to 6th grade hanggang ngayon para alam na niya yung para alam niya na paano i-translate at saka mabilis na lang. So kaya ako siya isinend sa sa academy. So pero pag nagsalita yan si MJ, nagsasalita si MJ kasi kami naman kasi sa bahay din, hindi siya pure Korean kasi kung hindi namin ma-express in the right na term sa Korean, siyempre nag-i-English kami kasi
paano naman mag-Korean tapos hindi kami nagkaintindihan. So, gumagamit din kami ng English. So, si MJ rin, parang kami din yan pag nagsalita. Kasi syempre naririnig niya araw-araw, ganun. So, marunong po siyang mag-English, si MJ, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling upuan. Si MJ, kasi dito sa Korea, American accent talaga ang pagturo dito, ang sinusunod dito. Ayaw ng Korean ayaw ng mga Korean ng British or So, ang pina-follow ng Korea, ng English ay American. So, American accent po ang mga bata dito. Lalo na dito banda sa Seoul. So, applicable yung ang accent nila. Kasi ang Korean din, iba-iba ang merong tinatawag na marami ding dialect na ginagamit ang Korea. Merong Satori, ganon. So, kasi tumira ako ng Pusan noon, Satori ang gamit doon. So, ang mga tao ng Pusan, pag pumunta sila dito sa sa Seoul, so pag nakipag-usap sila sa mga nakatira dito sa Seoul, hindi sila magkaintindihan kasi Satori nga ang gamit nila. So, dito sa Seoul, yung Seoul accent, yung tinatawag na Pyeongjumal. So, Seoul accent siya. Tapos yung Seoul accent, applicable doon sa English. Like, 'di ba yung sa atin, well, ngayon develop na yung natin mga school sa Philippines, kahit sa mga public school, magaling na silang magaling na yung accent kasi magagaling yung mga teacher. So, like for example, yung noon ako pa yung nag-aral, naririnig ko nung cat. So, hindi siya yung pusa ba? So, hindi naman yung cat. So, cat, mga ganon. So, na-apply yung short vowel at saka long vowels dito sa Seoul mismo. So, kaya nga si MJ, pag nagsalita yan, okay yung accent niya, yung parum. Yung accent kasi, ang Korean yan is parum. Tapos, yun, okay naman. So, ang lang ni MJ, dapat laging magsasalita. Kaya nga, workout namin na sana matuloy siya na mag-aral siya ng New Zealand, inshallah. Sana pagbigyan kami ng chance ni Allah na matupad yun. Yun ang pinagdadasal namin. So, yun. So, tinuturuan ko po si MJ ng English. Yung asawa ko din, mas magaling pa sa akin mag-English yun. So, wala namang problema doon. Ang problema lang kasi dito sa Korea, kahit saan ka pumunta, Korean talaga ang gamit. So, yun ang problema. Pero, sa ngayon, kasi ako, going to 26 years na ako dito sa Korea, hindi ko na masyadong iniisip kasi, okay na yun. Basta ang importante, nakakapagsalita ako kahit mali-mali, okay lang naman. Yung in Korean term is, kunyang 알아들으면 돼요. 알아들으면 됩니다. Yung basta ang importante na nagkakaintindihan or naiintindihan ako sa mga kinakausap ko ng mga Korean. So, okay na yun. Kasi, ayoko nang maging stress. Kasi yung asawa ko ba, meron pang yan, may dialect pa doon sa province nila. So, may Urdu pa, may, tawag ito, may Balochi na yung dialect ng Balochistan, yung sa province nila. Ang tinuturo ng asawa sa akin ay yung sa province nila na salita. Hindi niya ako tinuturuan ng Urdu. Mabuti ang asawa ko, marunong siyang mag-Urdu, marunong siyang mag-Hindi, Nepal, marunong din siya. So, English, Korean. So, yung Tagalog lang ang hindi ko tinuro sa kanila. Kasi okay na yun kahit walang Tagalog kasi may English naman. Kasi nakakapagod din na So, si MJ, bahala na siya mag-aral ng mga language kasi mahilig din siyang mag-aral-aral ng mga language. So, bahala na siya kung anong gusto niya. Basta, ang importante yung English. At saka, actually, ang pinapa-focus ko sa kanya ay English at saka math. Tapos, saka na lang yung mga ibang subjects. Kasi dito kasi sa Korea, kahit science, kahit math, mga, ang tawag ba nito yung ibang mga subject, like, society, Korean talaga lahat yan. So, wala pong English. Ang English ay lang dito sa Korea, special subject. So, yun. At saka, dahil nagmamadali akong mag-explain, nung pinanood ko yung vlog ko, marami akong mga mali-mali na salita, kulang-kulang. Kasi, nagmamadali ako kasi yung oras ba, kasi ayoko sanang mahaba. Dapat nasa 15 minutes lang, pero umabot siya ng umabot siya ng 24 minutes So, kaya nagmamadali ako, kaya tuloy, mali-mali yung At saka dito naman sa sa Korea, sa na-explain ko na basta fit lang ang health natin. So there is no reason na hindi mag-work kasi meron namang mga support from the government, no. So yun ay good news at malaking, dahil kahit wala namang mga kamag-anak, pero at least andyan yung government ba na sumuporta sa amin. So medyo nakakapag-survive din, medyo nakakagaan din ng yung mga responsibilities. Pero meron din namang mga families na both Korean or foreigners,
na pinili nilang yung isa hindi mag-work dahil gusto nilang mag-focus, gusto nilang maalagaan yung mga anak, maalagaan yung bahay, ma-maintain yung kung anong mga kailangan sa bahay. Meron din namang ganyan. Yun ang hindi ko na-explain. Pero in majority talaga, husband and wife talaga dito nagtuturo, ay nagtatrabaho. So, yun na ang gusto kong dahil gusto kong i-share para malalaman din kasi, 'di ba, na ngayon yung sikat na sikat ang Korean sa yung mga K-dramas, ganun. So, yun. Mga hard works po talaga ang mga Korean, ganun. So, diretsuhin ko na lang ito, ako ng meron akong 5 nagustuhan na mga bagay dito sa Korea, ano ba 'yun? So, sinulat ko na para hindi ako kahit saan-saan makarating yung sasabihin ko. So, ito yung 5 bagay na nagustuhan ko dito sa Korea. Number 1. So, number 1, yung respect of the elders. So, sa kanila kasi within the family, of course, mom and dad, yung parents natin, mga grandma, grandpa, basta mga elders, mga auntie, uncle, ganun. Naman talaga yan, given na talagang kailangan nating rumispeto, di ba? Sa Philippines kasi, sa atin din kasi, marespeto din naman tayo sa mga elders, pero merong ibang mga families, kasi kanya-kanya tayo ng pinanggalingan. So, di talaga maiwasan na merong mga anak na yung sumasagot-sagot sa nanay, sa tatay, o sa mga auntie, mga ganun, sa uncle, grandmas, grandpas, mga ganun. So, may sumasagot talaga. Pero sa atin naman, marespeto din naman talaga tayo as a Pinoy. So, pero dito sa Korea, kahit tingin natin, kahit mali sila, ang lang dito, yes, tapos nagbabaho pa yan, ganun. So, yun ang na-observe ko dito. So, hindi ko lang alam ngayon sa mga new generation kasi medyo, na din, matigas na din mga ulo ng mga bata na yan. So, ganun. Tapos, ang number 2, ganito pa, may additional. So, respect sa mga elders, So, ganito yon. Pag halimbawa, yung mapangasawa ng isang babae, halimbawa, yung lalaki, panganay, tapos yung mapangasawa niya, mas bata pa doon sa mga kapatid na lalaki ng mga babae. Yung, halimbawa, ako, tapos yung mga magiging sister-in-law ko, mas bata pa sa akin. So, dahil elder nila yung mapapangasawa ko, so, kahit mas bata pa ako sa kanila, matik na yun, ang tawag nila sa akin ay ate. So, kahit mas matanda sila sa akin ng edad. So, ate, kasi nga, kuya nila yung mapapangasawa ko, ganun. Like, for example lang ha. So, yun, ganun sila kumbaga, talaga sila sa mga elders. Respeto talaga sila, pati yung mga tawagan. Actually, ang tawagan dito yung mga uncle, sa father side, uncle, auntie sa father side iba, sa mother side, uncle and auntie iba. So, siguro mapuntahan natin yan soon kung nag-iisip ako kasi alam ko may nag-aabang dyan sa ating mga pa-Korean lesson na basic lesson. Pero gagawin ko rin yan. Lang ako ng time para meron tayong mga Korean lesson at may matutunan din kayo sa aking channel, no? So, number 2, ang gusto ko sa nila yung work commitments. So, ang work commitments ng mga Korean, mga hard work po talaga sila. So, kahit panggabi yan o inuuna talaga nila ang trabaho. So, ganun sila tawag nito, ka-responsible kung may mga work sila. Na lang siguro kung sa may mga diferensya, yung mga physical may mga diferensya sa physical. Pero sa mga normal na mga Korean people, sila, grabe ang commitment nila sa work. Talaga napakaseryoso nilang magtrabaho. Ang pwede lang hindi sila absent. Hindi yan sila absent kung wala talagang pinaka-importanting pupuntahan or magkakasakit ganun. Pero mga kunting problema din sila nag-a-absent. So yun din ang nagustuhan ko. Tapos ang pangatlo ay how to save money. Napakagaling nilang mag-save ng pera para sa future. Actually wise, kung gagastos sila, very wise. Ito lang ang naobserbahan ko sa kanila. Sabi ko noon, kasi pag mag-shopping din, din mag-shopping ang mga Koreans pag nag-shopping, pag nag-save. Pero pag nag-shopping din sila, mag-shopping din yan sila. Noon, sabi ko, grabe, yung mga sina-shopping nila, mamahalin talaga yan, branded. Kasi, sabi ko, grabe naman mga Koreana, mag-shopping dahil marami akong mga kakilalang, may mga brand talaga yung mga pinag-shopping nila. Pero in-explain nila sa akin, sabi nila, kasi kung bibili daw sila ng tagmamanon, yung manon 10,000 won, mga madali daw masira. So, mga ilang buwan lang, sira na, bili ka na naman. Masira na naman, bili ka na naman. So, mas magastos. Whereas, kung bibili daw sila ng branded, tapos, mahalin, so, it takes long years daw. So, totoo naman kasi yung iba, maabot na ng mga 15 years, masusuot pa din nila, mga ganyan. At saka, yung ibang mga Korean na men,
ano din yan sila, yung iilan lang yung mga suot nila, makikita mo. So, hindi sila kagaya sa atin sa mga mga Pinoy na kailangan may reserva, ganun. So, ganyan sila mag-ano, yung iba. Pero yung iba naman, medyo siguro kasi marami ng mga foreigners dito sa Korea, um, parang nahahawa na din yung iba. Pero yung mga typical Korean, makikita mo talaga sa closet nila, ilang pair lang yung mga damit nila, pero mga branded yun. So, kaya makikita minsan pabalik-balik kasi pag winter time naman, hindi naman madudumihan ang mga damit eh. So, pwedeng pabalik-balik siyang suotin, di ba? Ganon. So, yun ang nakikita ko sa kanila. At saka, number 4, yung concept nila, yung mindsetting ng mga Korean. Kasi, sa atin kadalasan, sa atin sa Philippines, sabihin naman na, o anak, mag-aral kang mabuti para pagkatapos mo, may maganda kang trabaho. Pero dito naman sa Korea, iba. Mag-aral kayong mabuti para pag nakatapos kayo ng ano kayo ng business, gagawa kayo ng factory or mag-ano kayo for business, halos lahat for business ang ano nila, ang mindsetting nila, kaya sila mag-aral ng mabuti. Inigihan nila yung pag-aaral kasi they were going to put the business, own business, yung mga ganun. Tsaka yung iba naman, hindi mag-business, mag-work, pero experience ko noon yung estudyante ko, pag tinanong ko sila yung sabi ko, ano yung mga ambisyon ninyo, ano yung gusto nyong maging, ganun. Yung iba, astronaut, yung iba, flight stewardess, yung mga higher, kaya yung iba, scientist, mga ganun ang mga tipong ng mga bata dito sa Korea. So, na-amaze lang ako. At saka, number 5, yung pagka-conservative nila. So, yung pagka-conservative, siguro na makikita nyo sa mga shoutout dyan sa lahat ng mga fans ng mga K-dramas, na pag may parang kissing scene, walang kiss-kiss na yung talaga yung mag lips to lips, ganun, di ba? Wala. Kasi conservative type ang Korea. So, hindi sila, kasi may mga bed scene sa atin pa yan, ay wala na. Pagulong-gulong na. Pero dito sa Korea, wala lang. Kumbaga, yayakap lang, ganyan. Pero makita mo talaga na medyo, sila, yung conservative talaga. Pero ngayon, conservative nga yung Korea. Yun ang nila dati. Pero ngayon, yung mga new generation ngayon, makikita mo na lang pagka sa mga bus station, sa mga train station, doon na sila maghahalikan, magyayakapan, mga new generation yan. So, hindi alam ng mga parents yan kasi pag may boyfriend or girlfriend ka dito, hindi yan pareho sa atin na mag-akyat ligaw, ipapakilala sa family, ito boyfriend ko, ito girlfriend ko, walang ganun. So, sa labas na talaga yan sila magmi-meet. So, saka na lang yan dadalhin doon sa family kung decided na magpakasal na sila, saka na lang makilala ng mga parents yan. Sa kanila ipakilala ang isa't isa. So, ganyan po dito, ganyan sa Korea. So, conservative nga, pero ang new generation ngayon siguro kasi siyempre nakikita nila marami na din mga foreigners dito. So kaya ganun. Tsaka marami na din ngayong nag-aasawa ng mga puti, mga foreigners, mga Canadian, American, Australian, New Zealand, mga galing sa basta mga puti. Nag-aasawa na sila doon kasi ayaw nila yung culture nila kasi masyadong dito yung living for the sake of others. At saka kailangan talaga servant. So, i-serve mo yung mga elders, ganun. So, ayaw ng mga new generation yan kasi napapagod siguro sila. Mga foreigners, ginagawa yan, pero mga new generation ngayon, iilan na lang ang gagawa niyan. So, hanggang dito na lang muna ang aking vlog. So, kung meron pa kayong i-add sa aking topic for today, please comment down below. At saka sa next time, tignan natin kung meron tayong sasagutin or i-explain natin sa next time. So thank you very much sa panood ng aking channel. So God bless everyone and see you around.